How are you, brothers and sisters in Christ, with this pandemic? I'm sure God is happy for you because you give space for Him, you give time and occasions like this despite the situation. You include Him in your family life. God is happy for you. First of all, please take note, I allow you to forget all that I will share with you except this, that every day is a blessing from God. Huwag niyong kalilimutan yan, kahit makalimutan yung iba kong sasabihin. That every breath, every moment in your life, in our life, is a blessing. And I say we are here alive, we are here attending this assembly, not because we are just healthy or we are just strong, but God is good. He allowed you, He allowed me to see and experience this very beautiful day. So, we thank God for the Lord. 3 claps. And for yourself, 3 claps din. I'm sure God is happy for you kasi nag-a-attend kayo. Sister Par came to me last week, not too far, because I heard what she told me, to share with you some points to ponder. And the theme she gave me was our path to holiness amidst the pandemic. We know that God calls us to different vocations, single blessedness, married life, priesthood. But whatever is our calling, we have our common calling from God, which is of utmost importance, and that is the call to holiness. Everybody, regardless of age, regardless of his status in life, career, family background, color of the skin, everyone is called to holiness. Meaning to be configured with our Lord Jesus, to be configured with our God who is all holy. Like Him, we must be holy because we belong to Him. Then we will be the reflection of God's presence. Saan man tayo nandoon, kapag tayo may taglay na kabanalan, masasalamin sa atin ng mundo ang pagiging buhay, ang pagiging naririto at ang pag-ibig ng Diyos. And for sure, only those whose life is configured with the Holy God can enter the kingdom of God. Our path to enter heaven will not be our possession or possessions. The path is our holiness. God Himself, His grace is what makes us holy. But our cooperation is required. Let us remember that God bestowed, that holiness is bestowed by God, not through the spectacular or remarkable or outstanding works that we do personally or as a community, but first and foremost through the love we put in anything we do. As Saint Therese of Lisieux conveys, what matters is not the work that we do, but the love we put in it. And in your context, this time of crisis because of COVID-19, it is through your encounter with the Lord, through your encounter with your spouse and children, with others, that you can obtain holiness. Here are some ways you may use as your path to holiness amidst this pandemic, and you may try this. First, the encountering God in prayer. You may need to level up your prayer life, individually, as a couple, as a family. This is a very old lesson from our childhood years. But do we really make a conscious effort to steadily progress in our prayer life? Prayer is our strength. Like the experience of Jesus. Alam niyo si Jesus sa Gethsemane, may problema siya. Alam niya yung kanyang dadaaning hirap. But dahil siya prayerful, nakita natin yung kanyang tibay. Ang mga alagad, ang yabang pa ni Pedro, sabi niya, Panginoon, dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Mamamatay ako para sa iyo. Pero sila natulog, hindi sila nagdasal. At nangyari doon, dumating na yung krisis,
nagtakbuhan silang lahat kasama si Pedro. Wala silang tibay kasi hindi sila nagdarasal. Ang ating panalangin ay ating tibay sa pagharap sa mga bagyo, katulad ng pandemic at iba pang klase ng mga pagsubok. Alam nyo, sabi ng isang writer, a man without prayer or a person without a prayer is like a tree without roots. Madali tayong babagsak. Kaya kailangan natin. Kaya kayo po ay aking bibigyan ng assignment, ha? Kasi talaga pag tayo nagdasal, sabi mo, okay, cloudy ang buhay ko, but behind the clouds is the sun. And we know that after this storm is a fresher air that will come to us. So yan, kaya may assignment po ko sa inyo, ha? Mga kapatid, after this assembly, sana'y lagi nyo nang gagawin. But before the assignment, tatanungin ko muna kayo, sino sa inyo na pagkagising kanina umaga, bago inisip ang kape, bago hinawakan ang cellphone, bago inisip ang gagawin at kung ano-ano, ay nagdasal kahit konti, kahit 2 seconds lang sa Panginoon. Sino sa inyo ang nag-connect muna? Yun talaga ang unang ginawa. Taas nga ang kamay. Ay, hindi ko kita. Pero alam niyo yun sa inyong sarili. Okay? Kaya ang aking assignment ay ito. But again, before the assignment, may isa pang tanong. Sino sa inyong nag-a-attend ng assembly ngayon ang gusto pang magising bukas? Ha? Sige, taas naman ang kamay. Siguro, gusto niyo magising bukas. Malamang, nagtaas kayo lahat ng kamay ngayon. Pero ito, if the Lord will still allow you to wake up tomorrow, assignment, please connect first with your God. Huwag kang papayag na simula ngayon o simula bukas ng umaga, pagkagising mo, ang unang hahawakan ng iyong kamay ay cellphone o kaya ay tasa ng kape o anumang bagay. Dapat simula bukas, kung magigising ka pa, ang iyong unang hahawakan ay noo. Sabihin mo, in the name of the Father, and you will say a little prayer to your God. Lord, yes to you today, no to sin. And with that, we can overcome, surpass all the storms. Pwede tayong mayanig, pero hindi tayo babagsak. So, develop your prayer life. At alam nyo, kahit kami mga pare, if we begin to neglect our prayer life, then that will be the onset, that will be the beginning of our downfall as priests. So, ganun din kayo mga couples. So, number 1, encounter with God in prayer. Second, revisit and be delighted with your promises during marriage. Be delighted with your promises to God and to one another during your marriage. Kaya question, kahit bagong gising kayo, kaya nyo bang i-recite yung mga pangako sa isa't isa at sa Panginoon nang ikasal kayo? That you will love your spouse for better for worse, sickness and health, richer or poorer, till death do you part? Kaya nyo bang i-recite yan? Pag kaya-kaya na internalize mo yan, napakalaking bagay. Pero kung pabulol-bulol, hindi mo alam, ano nga ba, laglag. Kailangan natin mag-improve sa bagay na i-recite mo yan. Dapat bahagi ng buhay mo yan. Sapagkat yan ang tawag sa iyo ng Diyos. You know, this pandemic, when most of you are challenged, is a great opportunity to live out those holy promises na tayo habang buhay. Kung Tagalog nga po, mas matindi, tayo'y magsasama. Walang iwanan. Sa hirap o ginhawa, karamdaman o kalusugan, paghihikapos at kasaganaan hanggang wakas. Wow, nakakakilabot, diba? Ang ganda ng kasal. So, this time is opportunity for you to shine and to prove to God that you belong to Him. This challenging time is the chance to prove to God that you are God's family. Having this problem is your great chance also to prove to one another and to your community and to the whole world that you are Christian couples, that you are really couples for Christ.
Sana loobin na ng Diyos na matapos ang pandemic na ito. Pero anuman, i-quarantine man tayo ng i-quarantine ng paulit-ulit, or mawala na ang mga quarantine at lockdown. Whatever, ang mahalaga ay naka-quarantine kayo lagi sa pag-ibig sa isa't isa. At kayo ay naka-quarantine sa pag-ibig ng Diyos. Naramdam mo that you love your spouse, that your love for spouse today is better than your love for him or for him yesterday. Then, mag-develop pa. Ganun ba naramdaman mo? Na yung pag-ibig mo sa iyong asawa ngayon ay parang mas matindi sa pag-ibig mo kahapon. At hihigit pa araw-araw. Sana ganun. Okay? Okay, at then you will be safe. Your family will be configured to the Holy Family, and the holiness you desire will be achieved. Okay, third and last point. Couples are to remain a mission and missionaries. A mission, meaning you will not stop engaging with anything that can enhance your married life. Never say, mga kapatid, perfect na ang marriage na. Perfect na. So we can already stop our formation. No. Remember, you remain a mission. You need continuous formation. At the same time, you must also be open to be missionaries to others, to be formators to others. Not necessarily by giving lectures or being eloquent speakers and preachers, but through the charism that God bestowed upon you. You can be prayer partners or prayer warriors. You can be in charge of physical arrangement. You can be a driver, service in the kitchen. You can give financial support. More importantly, you're witnessing. And it is pleasing to God if done out of love and service of God in its real sense. These are just some and simple paths or ways to your holiness as couples this time of pandemic. Be on guard, people of God. Be on guard. Your marriage, your family is one of the main targets of the devil, because God loves the family. God entered into a family. Diyan, papasko na naman sa isang buwan, bear na naman. Ang Diyos ay tumira sa pamilya kasi mahal niya ang family. Kung mahal ng Diyos ang family, mahalin mo ito para sa iyong pamilya, para sa kaluwalhatian ng Diyos. The Lord bless you. The Lord grant you all the blessings that you need in this life and for the life to come, and your family be configured to the Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph, Nazareth. God bless you. Hello, sisters and brothers in Christ, sa lahat pong naka-online, nakikinig, at nanonood sa kanilang tahanan, sa lahat po ng sulok ng mundo, wherever you are, good morning po sa inyong lahat. Let me start my exhortation with a question or questions. Do you want to live forever? Gusto mo bang mabuhay na walang hanggan? When you die, do you know where you will go? Kapag namatay ka, alam mo ba kung saan ka pupunta o mapupunta? The Bible promises the person who does what God wants lives forever. 1 John chapter 2 verse 17. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. So, the will of God is that He wants us to be holy. Because our Heavenly Father is holy. So how do we become holy?
our journey to holiness is not an easy path to take. This journey is not a one-time or big-time act, but a lifetime commitment and a lifelong path. Path. P-A-T-H. Acronym po yan. So, let's start with the letter P. P. Patience. Ang ating paglalakbay patungo sa kabanalan ay minsan pabagsak at minsan naman pataas. So, kailangan natin ang lubos ng pasyensya ng ating mga sarili. When we fail, decide to get back again. Forgive yourself once you fail, and always resort to start anew. A. Acceptance. Always have the courage to accept your own failures and weaknesses. Kadalasan po, pag tayo'y nagkakamali, ayaw natin tanggapin dahil sa ating mga pride. But when you accept your failures and weaknesses, you have the will to rise above it. T. Tenacity. Or determinasyon o buo ang loob. Marami sa karera, mga kapatid, ang natatalo kahit sila ay nangunguna na at malapit na sa finish line. Pag nakita nila ang kanilang mga kalaban ay malapit na sa kanila, nadidemoralize na po siya dahil wala silang determinasyon o hindi po buo ang kanilang loob. If we want to be holy, we should be very determined to follow Christ, even to the point of death. Last but not the least, H. Humility. Holiness is humility. We cannot do it or attain holiness without Jesus Christ. We cannot do it on our own. We should humble ourselves before God. Kailangan natin si Jesus Christ. Kailangan natin si Holy Spirit to guide us in our daily life. Yes, my brothers and sisters in Christ, holiness is not an easy task. But as we journey towards holiness, let us follow the path. Ano po yung path? Faith, patience, A. Acceptance, T. Tenacity, H. Humility. At sabay natin ng pagsisimba sa ngayon po, online o virtual, and receive the sacrament regularly pag pwede na. Let us strengthen our prayer time, intensify our prayer life, and ask the Holy Spirit to empower us in our journey towards holiness. Let me end my exhortation with a pointer from Father Jerry Orbos. Sabi niya po, what is the difference with money
and time. Well, the difference is that you know how much money you have, but you don't know how much time you have or you still have. Thus, holiness is our urgent matter. The time is now. Hindi mañana or in Filipino, mamaya na. Dapat now na. Habang may oras pa. At the end of our journey at kaharap na natin ang ating Panginoon, we hope that the Lord can truly say to us, "Well done, my good and faithful servant. You have fought a good fight, you have finished the race, and have kept the faith." With that, may God be praised. My dear sisters and brothers in Christ, let us feel the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we praise you, Lord. We glorify you. You're the King of Kings, our Savior, a divine healer, great provider, Lord God. Lord, muli, sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo upang muling magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami man po ay maraming pagkukulang sa aming mahal sa buhay, mga mahal sa buhay, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa komunidad na ito na aming ginagalawan, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa pagiging minsan ay nakakaisip kami ng hindi maganda sa aming kapwa at higit sa lahat, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa na hindi naaayon sa inyong kalooban. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kapatawaran ng mga pagkakasala namin ginagawa sa araw-araw. At ganoon na rin po, Panginoon, sa mga biyaya ng pamilya, ng buhay, ng mga kaibigan at mga resources, Panginoon, higit sa lahat, ang aming pangkabuhayan na inyong pinagkaloob na pinagkukunan namin ang aming pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, for sparing our lives, especially in this time of pandemic, the virus COVID-19. Maraming salamat sa pag-adya mo sa amin sa anumang kasamaan. Higit sa lahat, ang mga frontliners, Lord, na patuloy na naglilingkod sa mga naapektuhan ng COVID-19 na ito. At salamat din po, Panginoon, at muli niyo po silang binibigyan ng kalakasan na manumbalik ang kanilang magandang kalusugan, ang mga naapektuhan ng pandemyang ito, Panginoon. Sa hapong ito, dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito, patuloy nyo kaming pakaingatan, gabayan. Inyo pong ibaba ang inyong banal na espiritu upang ang aming pong gawain sa araw na ito ay naayon lamang sa inyong kalooban at kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Patuloy po namin itinataas sa inyo ang aming ang buong mundo na nawa bigyan niyo po ng kapayapaan. Itulong niyo po, Panginoon, bigyan niyo po ng katalinuhan ang bawat leader ng mga bansa na maging makatao at makadiyos, Panginoon. Higit sa lahat, ang mga siyentipiko, Panginoon, na patuloy na tumutuklas
ng gamot para sa pandemyang ito ng COVID-19, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na kayo ay inyong ginagabayan sa araw-araw at nawa, patuloy nyo kaming bigyan, patuloy nyo kaming dulutan ng inyong habag at awa, Panginoon. Patuloy nyo kaming bigyan ng magandang pundasyon, Panginoon, a sure foundation, O Lord God, so that we will be faithful to you, O Lord, in your holiness, O Lord God. And with this, Lord, we praise you, Lord God. Hallelujah. The Alpha and Omega, Lord God, we appeal to the Lord of Lords. He is the praise. We magnify you, Lord God. Hallelujah. Praise.
namin, glorify you, pinuri ka namin, pinagpasalamatan mo. The Alpha, the Omega, Lord God, King of Kings, the Lord of Lords, Prince of Peace, we magnify you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Ang pagbasa mula sa mga taga-Efeso chapter 4 verse 17 to 32. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi ng buhay na kaloob ng Diyos.
Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong mapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot sa mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Pagbasa simula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 4. Pinupuri ka namin, Panginoong sa Kristo. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtutuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag niya, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Mateo, Kabanata 33 hanggang 36. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ipaglagay ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy, kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makapagsasabi ng mabuting bagay? Gayong kayong masasama, sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tingnan po. Ang mabuting balita ayon kay Santiago 2:14-26. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man siya'y may panampalataya, ngunit hindi man niya ito pinatunayan sa gawa?
Maliligtas ba siya sa ganung pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makakain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidulot sa kanya ito ayon? Gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang kasamang gawa, at ipakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na sa pamagitan ng aking mga gawa. Sumampalataya ka sa Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo ay sumampalataya rin at nakikinig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa inyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya ang dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba ito ay makikita mong pagkalakip ang kanyang pananampalataya at gawa? At naging ganap kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito siya'y tinuturing ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinatawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na ituturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Pinatuloy niya ang mga espiya sa Israel at itinuturo pa niya kanila ang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginagawa niyang ayon, siya tinanggap bilang matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapatid, from Unit 1, Sister May Tubat. Hello po mga kapatid, good evening po. I am Sister May Tubat from Unit 1. Bali, share ko lang yung pinagdaanan namin ng family ko, ako sa pagpapagamot ko. Way back 2019, I was diagnosed with serious illness, CA. Na-upset for a while, nagtanong, natakot, but with the help of family, concerned friends, acquaintances, nagpagamot ako. So, nag-undergo ako ng 9 chemotherapies and 4 brachytherapy. Hindi naging madali yung road ko sa pagpapagamot ko since nung March 2 ako nag-last chemotherapy, March 2, 2020. Then, in-advise ako ng onco ko na kailangan in 2 weeks time makakapagpa-brachy ako since persistent kasi yung disease ko. So, na-rush na ako noon kasi kailangan in 2 weeks time ma-brachy ako. Tapos March 16, nag-lockdown pa. Yan, na-upset na naman ako noon kasi nagmamadali na nga ako. Tapos nagka-lockdown pa, walang masakyan, may araw lang yung labas, so parang everything was conflict. So parang na-depress na naman ako. Buti na lang nandiyan si brother husband, tapos yung social media, nakaka-chat ko yung mga ka-sister natin sa community, mga friends ko na nakakaalam ng sitwasyon ko. Then, ina-advise nila ako na lumapit ako sa barangay para magpa-assist since medical issue naman yung ilalapit ko. So, ginawa ko yun kasi parang yun yung paraan para mapagpatuloy ko yung pagpapagamot ko. Then together with
my brother husband, we pray a lot. Hinihiling namin na magkaroon ng way para makagawa kami ng paraan para makapagpagamot. Then yun nga yun, lumapit kami sa barangay. Natulungan naman kami ng barangay kasi first Monday ng June 2020, nasalang na ako sa brachytherapy ko sa Asian Hospital. Then 4 consecutive Mondays yun ng June. So almost isang buwan din talaga nila akong natulungan para lang makapagpagamot ako sa Asian Hospital, no, para magawa yung brachytherapy ko. So ngayon, tapos ko na yung brachy ko, meron na lang akong mga follow-ups na para gawin. Yun yung natutunan ko dun sa experience ko and natutunan namin na family, no. Hindi pala natin pwedeng madaliin lahat-lahat ng bagay. Hindi pwedeng madaliin na ayon lang sa plano natin dahil gusto lang natin na mapabilis dahil nga nagmamadali tayo. Kailangan ko pa lang magdasal ng maigi, ipot sa kanya lahat ng mga pag-aalala ko, lahat ng mga dinadalangin ko. Kailangan ko lang sa kanyang ipagdasal ng mataimtim at saka isa pa, magtiwala sa kanya. Magtiwala at patiently wait para sa kanyang perfect timing, para sa kanyang plano. Kasi sabi nga ng brother husband ko, hindi man yan natin mamadali ngayon, alam niya yan, nakikita niya yung sitwasyon mo, may plano siya. So, kailangan lang natin na magtiwala at magdasal sa kanya. At maghintay, patiently wait. So, sabi niya yun sa akin lagi ganun, nung bago pa ako nagpapagamot. So, yun yung mas medyo tumatak sa akin ngayon na nag-sink in sa utak ko na totoo pala yung sinasabi ng brother husband ko. Totoo pala yun na pag binigay mo sa kanya yung tiwala mo, kailangan magkaroon ka rin ng patient para maghintay kung kailan niya yung ibibigay. Kasi nga, meron siyang perfect timing, meron siyang perfect time para sa plano niya sa'yo. Diba nga, para ibigay niya sa'yo yung kung ano man yung plano niya para sa iyo, sa akin, sa kagalingan ko. So, yun yung natutunan namin. And until now, we are patiently waiting, we are silently praying para sa total healing ko. And yun yung maisishare ko para sa inyo. Yun yung natutunan ko. Isa sa mga natutunan ko sa akin sa pagpapagamot ko at saka para sa faith namin, yun yung mas nadagdag na knowledge sa amin, sa experience namin. So, yun lang po mga kapatid. So, be blessed and be a blessing. God bless po. From Unit 2, our couple sharer, Brother Edwin and Sister Donna Abelardo. Una sa lahat, magandang gabi, brothers and sisters. Ako si Sister Donna at ang husband ko si Brother Edwin. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na naligtas tayong lahat. At salamat kay Sister Elaine sa pag-invite sa amin na mag-share dito sa CFC. Kahit marami kaming pagkukulang sa community. At ang may share lang namin mag-asawa sa nangyari ngayon dahil apektado tayong lahat. Salamat sa Diyos at safe ang mga anak ko at ako dahil malayo sila. At ang hirap na hindi mo sila kasama. Kaya lalo pang pray hard. Every minute, pray, lalabas, nagdadasal para lalo pang pagtibay ng ating pananampalataya sa panahon ngayon. Ang lagi kong naisip na nakasulat, ilang beses nakasulat sa Bible na don't be afraid at tiwala lang sa Kanya. Ang may ambag namin mag-asawa, sa panahon na yon, gumawa kami ng mga Christmas, washable Christmas. May bumibili naman at marami din nabigyan, mga gwardya, basurero at iba pa. At nagpadala kami ng mga 100 pieces na Christmas. Pinamigay namin sa province namin para sa family and friends.
through GRS. Kahit papano, natuwa naman sila. Dahil financial, tapos din kami. At nag-positive din yung father ni isa sa family, kapitbahay namin. Kahit medyo natakot dahil may senior at may sakit din ang husband ko. Ako ang parang frontliner ng family dahil naka-quarantine sila hanggang hindi sila nag-negative. Ako ang bumibili ng mga pangangailangan nila. Salamat sa Diyos na nag-negative silang lahat. Sa tulong na rin ng mga prayers namin lahat. Sana matapos na yung pandemic na ito. To God be all the glory. Thanks. Salamat. From Unit 3, our couple sharer, Brother Robert and Sister Venus de la Cruz. Magandang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ako po si Brother Robert de la Cruz. Ang aking may bahay ay si Sister Venus. Venus is in the house. Kami po ay bagong miyembro ng Couples for Christ. Gumraduate po kami noong November 2019, last year po yun, bago magpasko. Ako po ay during CFC learning program, maganda po ang aking naging karanasan. Marami po akong natutuhan sa sinabi at tinuro ng ating mga speakers from Talk 1 to Talk 12. Dito po, nabago po ang buo kong pagkatao. Dito ko po nalaman na mahal po ako ng Panginoon. At dito ko rin po nakilala ng gusto si Jesus Christ. Pagka-graduate ko po, ang mindset ko po ay kailangan araw-araw nakakonek ako sa Panginoon. Ano mang medium, through pagdarasal, pakikinig sa salita ng Panginoon, at pagbabasa, at marami pa pong dapat na gawin sa araw-araw tungkol sa pakikiniig sa Panginoon. Ako po at ang aking asawa ay nagpapasalamat na tinanggap niyo po kami dito sa Couples for Christ. Malaking bagay po ang nabago sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-imbita mo po sa amin dito sa Couples for Christ. Ngayon po, ay si Venus is in the house, ay ibibigay po sa kanya ang oras. Inuubos ko po ata ang oras, parang mag-share po sa inyo si Sister Venus. Last February po, nagsimula kaming magpa-renovate ng bahay. Ngunit nitong March ay nag-clear ang gobyerno ng ECQ o lockdown, kaya naantala ang paggawa sa bahay. Dahil dito, nahirapan kami dahil hindi kami komportable. Nakatiwangwang ang bahay, magulo, maalikabok, at isa pa, natakot kami dahil yung napapanood namin sa TV tungkol dito sa sakit na ito. Kaaktibat nito ang aming pangamba na kami ay baka mahawaan nitong virus nito dahil kami mga senior citizen na at presently may sakit. Nung una, kami nakaramdam ng lungkot at takot, pero itong karanasan na ito ay hindi hadlang para kami paghinaan ng loob. Sa halip ay nagpursige kami, nagpakatatag, tumibay ang loob at lumalim ang aming pananampalataya sa Panginoon para sa ganun ay manumbalik ang aming normal na buhay.
Nitong panahon na ito ay sa aming konting makakaya ay nagbahagi rin kami ng konting tulong sa aming mga trabahador dahil nawalan sila ng pagkakakitaan at ang ibang mga kakilala namin. Ginawa din namin ng sandalan ang pagdarasal at pagrorosaryo araw-araw at araw-araw din ay kaming nakikinig sa misa sa TV. Dahil dito, kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang gabay, pagprotekta sa amin, at pagmamahal sa amin. Kami ay nagpatuloy dito sa aming buhay. At sa ngayon ay nagpatuloy na uli ang aming pagpapagawa sa bahay. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay kasama ka namin sa aming buhay. Maraming salamat po. Our last couple sharer from chapter 4, YFC coordinator, Brother Henry and Sister Elsie Walde. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Sister Elsie, Brother Henry, asawa ko, ng chapter 4. Nais lang po namin magbahagi ng maikli tungkol po sa pagbabago kung paano po kami binago ng Diyos sa mga ugali namin. Dati po kasi ako ay kapag nagagalit po ako, masyado po akong madaldal. Hindi po ako tumitigil hanggat hindi po ako nakakapanakit din ng kapwa ko. Kaya itong kay brother husband ko kapag nagagalit ako. Pero po nung patuloy kaming umatid ng mga teaching sa Couples for Christ, palagi ko rin pong naiisip ko ano po yung mga dapat at gusto ng Panginoon sa atin. Kaya po, na-control ko na po yung aking bibig kapag nagagalit po ako at nakita ko rin na medyo galit na yung brother husband ko, sinasarado ko na po yung bibig ko. Kahit po sa mga kapitbahay o sa mga kasama sa trabaho. Ito pong nakaraang pandemic, sa dami po ng mga problemang na-encounter namin, ay naisip ko rin na may nangyari din po na hindi magandang insidente sa kasamahan namin sa trabaho, kami ng aking kasama sa trabaho. Kasi po ay, nung ito pong school year na to na medyo ang dami-dami pong trabaho dahil po nagkaroon po ng new normal sa pagtuturo, ay medyo nagalit po ako sa pagbibigay ng load nila sa online teaching, yung mga ganun po. Ang hirap po kasi, ang gusto ko po kasi modular na hindi ako mahirapan, pero yung pong para pong pakiramdam ko, para pong palakasan system, parang ganun po. Kaya nagalit po ako sa isang co-teacher ko. Pero dahil po talaga sa kabutihan ng Diyos, ang gusto po kasi ng Diyos ay wag tayo magkaroon ng sama ng loob or hindi magandang ugnayan sa ibang tao. Ako na rin po mismo yung nakipag-usap sa kanya through messenger. At yun po, naging maayos naman po yung usapan namin. Gawa nga po kasi ng naintindihan, na-realize ko rin po na mali rin po yung pag-iisip ko ng hindi tama. Yun pong mga pag-uugali namin na ito ay, ako po yung ugali ko po na ito, ay nagagawa ko lang pong baguhin ito simula po nung nandito na kami sa community. Palagi ko po kasing naiisip na ang gusto ng Diyos, matuto po tayo magpakumbaba. Ang gusto po ng Panginoon ay makita ng ibang tao na hindi tayo mapagmataas. Matuto tayo na makibahagi din sa iba. Yung pong pag-uugali na hindi tama ay dapat alisin po natin yon, kasi yung pong pagiging mapagmataas, hindi po maganda yon sa isang tao. Ang gusto mo magdagdag? May oras pa naman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Henry. Nais ko lang pong ibahagi kung paano na ma-apply natin ang pagpapakumbaba sa ating kapwa.
isa po akong tricycle driver at alam niyo naman pong hanap buhay maghapon sa kalsada. Marami kang may encounter na tao, iba't ibang ugali ng tao, mga salitang kalye, lalong-lalo na po sa mga kasamahan ko sa Todan. Minsan pong tinawag po ako ng mga kasama ko na, kasi alam nila Couples for Christ po ako, membro. Ang tawag po nila sa akin ay Kupals. So, siyempre po, parang naano rin po ako sa ganung tawag nila sa akin. Nasabi ko rin po sa kanila na kaya nga po kami Kupals kasi may kami, dalawa kami mag-asawa at marami kami sa community. Ikaw, ang tawag sa'yo, single ka, ikaw lang mag-isa, wala kang S. Pero napag-isip-isip ko rin po na hindi dapat ganun ang nasabi ko. Kasi alam ko naman po na hindi rin tama na ganun ang nasabi ko sa kanya. Kasi meron nga po tayong na pag binato ka ng tinapay, ay ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kaya nung muli po kung nakausap ko siya, ganun ang pinaliwanag ko. Kasi ganito lang po kami ganito ang natututunan namin, ganito ang namin sa community namin. Naliwanagan din po siya. At simula po noon, ayun po, couples na po ang tawag niya sa akin. Good evening mga kapatid. Ang guest speaker po natin sa gabi ito na magbibigay ng inspirational message ay si Father Jerry Orbos. Hello, CFC, wherever you are, wishing you all good health. That's most important. Stay healthy, huh? And stay away from the virus. Kaya natin yan. Don't be frightened by the virus. God is with us. And so, I'd like to share with you, the 5 things to remember. Kailangan natin panlaban po sa virus. The 5 ways. Okay? By the way, Ilocano kami, Pangasinan. Paano po sabihin sa Ilocano, Pangasinan yung maganda yung daan? Maganda ang daan. Alam niyo yung Ilocano niyan? Yung maganda ang daan? Okay nga road. Okay nga road. Okay nga road. And this is the road the Lord would like to lead us. Sisters and brothers, take the road of prayer. Be prayerful. Pray for more. And pray with the heart, not just with the mouth. Magdasal mula sa puso, hindi lang mula sa muso. Marami dyan madasalin. Pero wala pa rin pagbabago. Ang tapang, ang sungit pa rin, mayabang pa rin, chismosa pa rin, marami pa rin bisyo. You know why? Because you're not really listening. Prayer is really listening to God and saying to God, Lord, thy will be done. I hope you pray more now as a family. Prayer. Number 2, the road of humility. Be humble. Ang taong mapakumbaba, pinapagpala. Ang taong mayabang, tinatamaan. Take the road of humility. Sige na, let others pass. Sige na, mag-forgive na lang. And you'll experience a joy which the world cannot give nor take away. Iba po Basta mapakumbaba po tayo, napakagaan. Do you have any problem right now? Relationship problem, for example? You know the key? Susi dyan? Humility. Magpakumbaba ka lang, solve na yan. Yes. Ano raw mapakumbabang babae in Japanese? Ang mapakumbabang babae in Japanese, hamburger. 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 Kaya kung may mayabang kayong kasama, sabihin mo na lang, magsigaw na lang kayo, oy, magpa-hamburger ka naman. Humility. Ang buhay po natin,
hindi pasikatan. Mag-wave nga kayo. Pag mag-wave, huwag ganyan ang wave, ha? Pag ganyan ang wave, kita bilbil, kita bilbil. Pag mag-wave po tayo, ganito lang. Ayan. Ano pong message ni Mama Mary? Huwag na tayong mayabang, pasikat, pabongga. Mas maganda po yung mapakumbaba. Simple lang. Another road to take, the road of kindness. Please be kind. People will forget how intelligent you are, how rich you are. But, they will never forget how kind you are. Yan ang maalala ng mga tao. Please be kind, especially during this time of the pandemic. Ang dami po naghihirap ng kapatid natin. Kind and be generous. And the last road, don't forget, be joyful. The joy of the Lord is my strength. Tignan mo nga yung katabi mo, o tignan mo nga sarili mo, anong atmosphere ng mukha? Yung mukha mo, mukha niya. Joyful ba o sorrowful? Glorious o luminous? At sana huwag ikaw ang killjoy. More than ever this time, let's give joy, let's give hope, let's give light para tanggalin yung kadiliman ng COVID-19 na galing kay Taning. I'm inviting you all to fight COVID-19 with OMG positive vaccine. Yan. OMG tayo. We've been vaccinated with OMG. Oh my God. Positive. Yan. Panlaban sa mga kadiliman, kalungkutan, hopelessness, depressions. God will be victorious. All will be well. May pinaplano po, may niluluto po ang Panginoon para sa ating lahat. So, OMG positive. Pero balita ko, may mga iba sa inyo, OMG positive, pero asymptomatic. Walang symptom. Give your light. Let your light shine. So mga kapatid, I like to recruit you to join the Lord's army. Lord, reporting for duty. We will fight with you. Fight COVID-19 with our prayer, with our humility, with our kindness, with our joyfulness. Yes, this is what we like to tell the Lord today. So, tapos na raw yung ECQ, MCQ, GCQ. Don't forget, darating na yung PASQ. Pasko na, sinta ko. Tuloy ang Pasko. Ha? Keep that joyful, optimistic. Maganda at mapagpalang gabi mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkatipon-tipon naman po kami para iparating po sa inyo ang taos-puso naming papurit pasasalamat sa lahat-lahat ng mga biyayang natatanggap po namin sa araw-araw. Subalit, sa kabila ng mga biyayang natanggap na po namin, Ama, may kanya-kanya pa rin po kaming personal na request, kahilingan, intentions, na dinudulog po namin sa inyo. Alam po namin, Ama, na may positibong kasagutan na manggagaling sa inyo. Sa mga kapatid po namin na nagdadalang tao, si Sister Veron Parillo, Shena Stajic, ng aming anak na si Pian. No, Panginoon, kaluban mo po sila ng kalakasan, kalusugan. Tulungan mo po ang mga batang ito maging normal habang nasa sinapupunan at sa pagluwal ay maging matiwasay at normal, Panginoon. Sa parte po ng kalusugan, ang mga kapatid,
na sina Brother Ted, Sister Nena Bautista, Brother Omil Flores, si Sister Lilibet Gontero, ang daddy ni Sister Suzette, at ang lahat-lahat po, Lord God, na may mga iba't ibang karamdaman. Lord, ipuin mo po ang kanilang mga karamdaman. Pagalagyan mo po sila at bigyan niyo po sila ng complete recovery, Panginoon. Gawin po, Lord God, ang aming mga frontliners, health workers, at ang mga kapatid po namin nahawaan at nagkaroon ng sakit na ganito, Panginoon, COVID-19. No, Panginoon, pagalingin mo na rin po sila, Panginoon. Kami, Panginoon, huwag niyo pong hayaang kami mahawaan at magkaroon din po ng karamdaman ng pandemya na ito, Panginoon. Lord, pakipuksya muna po ang virus nito para manumbalik po ang aming normal na buhay. Sa aming kamayanan, sa aming bansa, nakakaranas po ang aming bansa, Panginoon, ng pagbaba ng aming ekonomiya. Marami pong nawalan ng trabaho, marami pong factory na nagsara. Kaya dalangin po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na nawa ang aming mga namumuno sa aming kamayanan, kalaban mo po ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagsusunuran, at magkaroon ng plano para sa ikasusugpo ng pandemya na ito. Sa aming mga kapatid na pumanaw, si Brother Ramon Calderon, ang aming mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak at kilala, Panginoon. Patawarin muna ang kanilang mga pagkakasala, Panginoon. Kalooban mo po ng kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa at isama mo na po, Panginoon, sila sa buhay na walang hanggan. Siya yung paraiso. Sa aming paglilingkod, Panginoon, bigyan niyo po kami ng katatagan, lakas, katalinuhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang aming paglilingkod ay maging maalab, maging mahusay at naayon sa iyong kalooban. Salamat sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa biyaya. Salamat in advance sa mga kasagutan sa aming petitions, sa aming intentions sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, muli kaming nagpupurit, nagpasalamat. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, brothers and sisters. Narito po kami ni Sister Elaine upang igawad ang panalangin o pagbabasbas. Kaya't inayanyahan ko po ang lahat na may mga kaarawan at anibersaryo ng kasal na lumapit sa monitor. At ilahad po natin ang ating mga kamay. At sabay-sabay po tayo magantanda sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord God, sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan, sa buwan ng Setyembre, ay patuloy mo po silang biyayaan ng inyong pagmamahal at bigyan ng magandang pamumuhay na kasama ng kanilang pamilya. At lalong higit sa lahat, ay patuloy mo po silang bigyan ng magandang kalusugan upang hindi po ito maging sagabal sa pagsisilbi sa inyo. At sa kanilang kahinaan, O Lord God, bigyan mo po sila ng lakas ng loob at pananampalataya sa inyo.
Ganun din po, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, trabaho at munting negosyo. Kayo po, Panginoon, ang manguna sa mga bawat plano nila sa buhay upang matupad po nila ito ng naaayon sa inyong kalooban. Ganun din po, Panginoon, sa mga mag-asawahan na kung saan ay nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. Yes, Lord God, patuloy mo po silang pagbigkisin ng inyong pagmamahal at pagkalooban ng magandang samahan bilang mag-asawa. Kayo rin, Panginoon, ang manguna at maging sentro ng kanilang pamumuhay at nang maging inspirasyon kanila upang mas lalong tumibay ang kanilang pagsasama at pagmamahalan ng bawat isa. Kaya't pagpalain mo po sila sa pamamagitan ng inyong patuloy na pagmamahal. Naway lagi nilang mahalin ang bawat isa at ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Kaya't ang lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa inyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi pong muli. Samahan niyo po akong damhin ang presensya ng ating Panginoon para sa pangwakas na panalangin. Tayo po ay magkantanda sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa matagumpay na chapter assembly na ito. At kami ay ginabayan ng inyong Espiritu sa pamamagitan ng maayos at maaliwalas na internet connection na ginamit mong instrumento upang kami ay magtipon-tipon at magkaisa sa gabing ito. Salamat sa mga kapatid naming nagbahagi ng kanilang karanasan sa buhay kung paano mapagpasensya na kahit nadapa ay pilit na bumabangon para makapagsimulang muli sa buhay. Kung paano niya tanggapin ang kabiguan at kahinaan sa buhay para muling babangon. Kung paano ang determinasyon at katatagan sa buhay para lamang maging banal o instrumento mo, Panginoon. Kung paano maging obedient at simpleng alagad mo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming taimtim na pagdarasal at ipalaganap ang inyong mga salita upang sa dulo ng aming paglalakbay sa buhay at dumating ang panahon na makaharap ka, Panginoon, ay masabi mo sa amin, "Well done, anak, my good and faithful servant." Yes, Lord, kami ay nagagalak sa araw na pagbibigay mo ng pag-asa sa buhay, kapalit ng aming mga nararamdaman sa pandemyang ito. Nawa, Panginoon, patuloy niyo kaming proteksyonan kasama ng inyong mga anghel upang kami ay may ligtas sa sakit na ito. Nawa, Panginoon, ibigay niyo sa amin ang katatagan ng loob upang bumangon muli at magsimula sa bagong buhay. Gawin mo kaming instrumento mo, kaming instrumento bilang alagad, Panginoon, na maakay namin ang mga kapatid naming nawawala sa maling landas at itama ang kanilang mga nagawang kamalian. Sa pagtatapos namin sa gabing ito, Panginoon, naway maisabuhay namin ang lahat ng natutunang aral at magsilbing gabay sa aming buhay. Kami ay nananalig sa inyo at aming isinusuko ang aming sarili. Kayo na po ang bahala sa amin. Alam namin na sa bawat paggising sa umaga, mayroon pang sisikat na araw para sa amin at magbibigay sinag at tanglaw tungo sa pagbangon namin sa buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. At ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Make it out of
ba kayo? Saan? Global Walk na! Tara! Mag-register na tayo! Good morning, brothers and sisters. Good morning! Isang maganda at ligtas na umaga po sa inyong lahat. Ako po, kasama si Wilma, ay patuloy na nananalangin para sa inyong kaligtasan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic na ito. Nawa, nasa maayos kayong kalagayan, kasama kami po, kasama ng AGT at ang buong team ng Angkop PSP ay muling kumakatok sa inyong mga puso na samahan kami sa pagtaguyod at pag-organize ng nalalapit nating Angkop Virtual Global Walk. Ito po ay gaganapin sa September 6 hanggang November 15. Inaanyayahan po namin kayo mag-register at makipag-ugnayan sa kanya-kanya po ninyong mga sector heads para sa mga detalye at kung paanong paraan gaganapin ang bawat Angkop Virtual Walk sa inyong mga sectors. Lagi po nating tandaan ang dalawang greatest commandment. Love God above all, with all your heart, with all your strength, with all your soul. At ang pangalawa po, love your neighbor. At sino po yung neighbor na yon? Sila po yung mga kapatid natin na patuloy na nananalangin sa ating Panginoon na bigyan sila ng biyaya. At sino po yung biyaya na yon? Tayo po yun. Nawa, patuloy po tayong maging blessing para sa ating mga scholars upang matugunan ang kanilang panalangin na makatapos na kanila. Patuloy po kaming humingi ng tulong at suporta sa inyo na samahan kami para sa lalapit na Global Walk na ito. Muli po, every year po ito humingi po kami ng tulong, konting tulong para sa mga parang pagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. September 6 hanggang November 15. Sama-sama po tayong mag-register, mag-donate, mag-solicit. At nawa, tayo po ay maging biyaya sa ating mga scholars na mabago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanilang pag-aaral. Nawa, magkita-kita po tayo at maging ligtas po tayo sa panahon na ito. God bless po sa inyong lahat. Po, ako po si Rose Macy Alfonso, 20 years old, kasalukuyang nag-aaral as a business management student, major in marketing sa Cavite State University. Ngayon po ay third year college student na po ako at nagpapasalamat po ako at naging party po ako ng isa sa mga scholars ng Angkop. Malaking tulong po yung binibigay ng Angkop lalo na po sa usaping pinansyal pagdating sa pag-aaral ko. Ang tatay ko po ay isang jeepney driver at ang mama ko naman po ay isang volunteer sa barangay. Hindi po ganun kasapat yung kinikita nita, lalo na po para tustusan yung pag-aaral ko at may kapatid pa po akong nag-aaral sa high school. Ngayon po ay magkakaroon po ng Global Virtual Walk at inihikayat ko po kayong lahat na sumali at magbigay ng donasyon na worth 300 pesos. Maliit man pong halaga pakinggan yung 300 pesos, pero pag naipon po ito ay malaking tulong po ito para sa mga libu-libong Angkop scholars na katulad ko. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo at sa mga tumutulong sa aming mga scholars. Maraming salamat po at kasama po kayo sa pag-abot ng aming mga pangarap. Muli maraming salamat po at God bless you all. Hi, I'm Brother Eman Hermino from Bacoor City, Cavite at ako po ay isang Angkop scholar. I was graduated AB Classical Philosophy at the San Carlos Seminary, Makati. At ngayon po ay kasalukuyan nagpapatuloy sa aking paghuhubog dito sa Our Lady of the Pillar Seminary sa aking 1-year seminary special formation program. Ang tatay ko po ngayon ay kasalukuyan naghahanap ng trabaho. Apektado po kami ng pandemya at yung nanay ko ay tinutulungan ko ngayon sa pagbebenta ng mga
kutkutin ng mga tinapay dahil kumukuha kami ng tinapay sa Blessing Seminary Bake Shop at ibinebenta namin ito. At kung ano pang mga maaaring ibenta ngayong panahon ng pandemya. At sa awa ng Diyos, nakakaraos. Ano po? Naging angkop scholar ako sa pamamagitan ng mga taong ito. Una si Shane, isa rin angkop scholar. Siya yung nag-introduce sa akin kay Tito Raymond bago po ako pumasok ng seminary. And nung nasa seminary na ako, since Tito Raymond is also a benefactor sa seminary, yun, nagpo ulit kami ng landas at siya nag-introduce sa akin sa ANCOP. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng ANCOP Global Walk. Since hindi tayo makapagtipon-tipon ngayon, meron tayo ANCOP Virtual Walk. At maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at nagmamalasakit sa lahat ng scholar. Sa mga nag-sponsor, maraming salamat po. Bahagi kayo ng aking panalangin. At patuloy tayong magbigay ng sarili para sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. And God bless you all.